Ineenkwentro ni Perel ang isang ibon na bato habang ito'y naglipad sa itaas ng daliri ng Diyos. Siya'y nagpapalam kay Lolo Verges na mayroon sa kalangitan. Pagdating niya sa dulo ng bangin, kumuha ang matandang lalaki ng mga gulay mula sa kanilang hardin at sinabi na matagal na silang hindi nakakakita ng ganito. Sinabihan ni Perel ang kanyang lolo na wala siyang dala para makuha ito. Ito'y nagudyok sa kanya na kumuha ng isang pitchfork habang unti-unti itong nagiinit. Sinabihan siya ng kanyang apo na makakawala ang kanilang inaasam na preda. Inihagis ng matanda ang kanyang ginamit na pang-agrikultura at nakuha nito ang ibon mula sa kalangitan. Naisip ni Perel na maaaring maganda ang ideya na sumubok tumalon mula sa bangin at hawakan ang ibong malapit ng mamatay. Si Verges ay nagmadaling nagtakbuhan upang subukang hulihin sila, ngunit masyadong mabagal. Hindi rin nagpahuli ang batang lalaki habang hinahawakan niya ang ibon at pinapanatili ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang isa pang kamay. Nakabalik siya sa lupa at pumasok sila upang hatiin ito. Ibinigay ni Perel ang karangalan at siya'y mahusay na nagbalat at nagputol ng ibon sa mga piraso. Natuwa ang kanyang lolo sa kanyang kahusayan sa pagbabalat ng karne. Ang dalawang ito ay nagluto ng isang piraso ng nilalang at labis na na-excite si Perel sa pagkain. Kinuha ng lalaki ang isang bahagi at nagsimulang kainin ito. Habang nag-e-enjoy ang dalawa sa kanilang pagkain, bigla na lang nawala ang tatak ng ibon sa ilalim ng ulo nito. Nang maglaon, nag-ensayo si Perel kasama ang kanyang lolo, kung saan ang layunin ay wasakin ang siyang tinatawag na old-timer. Ang young buck ay humaharap at gumagawa ng puwang upang itulak ang likod ni Vergie, ngunit kinakaya ni Verges ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, inangat siya ng matandang lalaki at inihagis na nagtapos ng laban. Ang batang lalaki ay nagwawala sa inis sa kanyang pagkatalo. Ngunit nagbigay si Lolo ng kumpiyansa sa kanya nang aminin niya na malapit ang laban at kinailangan niyang maging seryoso sa pagtalo kay Perel upang pigilan ang kanyang lakas. Ito'y nagpapasaya kay Perel at nagsasayaw siya sa kasiyahan. Si Vergie ay nagpapaumanhin dahil kailangan niyang bumaba sa bukal upang hugasan ang mga pinggan. Habang ginagawa niya ito, siya'y nagmumuni-muni kung paano kamakailan lamang ay sanggol pa ang kanyang apo. Ito'y nagugulat sa bilis ng paglaki ng batang lalaki. Ang pag-iisip kay Perel ay nagudyok sa kanya na maalala ang isang mahalagang bagay. Kaya't itinigil niya ang pagsasalin ng mga pinggan at nagmadali. Natagpuan niya ang kanyang apo na umiihi sa likod at binabalaan siya na kinabukasan ay kaarawan na niya. Si Verges ay nahulog sa sahig sa gulat nang tanungin siya ni Perel kung ilang taon na siya. Sinabi ng kanyang lolo na siya'y magiging 16 taong gulang. Ito ay opisyal na gagawin siyang isang adult. Nai-excite si Perel na makakasama niya ang kanyang lolo sa hinaharap na magkaroon ng Cold One. Ngunit ito ay tinanggihan ng kanyang lolo na sinabi na ang bata pa para sa alak. Ito ay nag-alis ng kasiyahan kay Perel. Kinabukasan, dinala siya ni Verges sa tuktok ng isang bangin. Opisyal na kinilala ng kanyang lolo ang kanyang bagong edad at tinanong kung nais niya bang iwan ang daliri ng Diyos para magkaroon ng isang malalaking adventure sa buong mundo. Ito'y nagugulat nang marinig ni Perel ang kanyang pagiging hindi interesado. Si Verges nangungusap ng may labis na damdamin at sinabi sa kanyang apo na noong siya ay 16, ang kanyang hilig sa paglalakbay ang nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang lupang sinilangan. Nabibighani ang matandang lalaki na magkaibang-magkaiba ang kanyang apo. Ipinaliwanag ni Perel na araw-araw siyang masaya kaya't wala siyang pagnanasa na maghanap ng adventure. Si Verges ay nagtatangkang mabuhay ng kuryosidad sa kanyang apo sa pamamagitan ng pagtukoy sa madilim na anyo na kanilang paminsang nakikita sa ibabaw ng mga ulap. Alam na ito ng bata na tinatawag na Sky Temple. Idinagdag ng kanyang lolo na ito ay nilikha ng mga Diyosa mula sa rasang kilalang Celestials. Saad niya na ito ay lumulutang sa kalangitan, ngunit tiyak si Perel na nakita na ito ni Vergie dati. Sinabi ng matandang lalaki sa bata na hindi niya alam kung paano lumipad. Patuloy pa rin ang kanyang lolo sa pagtatangka na magliyab ng kuryosidad sa kanya sa pamamagitan ng paglalarawan ng malawak na lupain sa ilalim ng daliri ng Diyos na tinatawag na Britannia, na puno ng nakakakiliti at misteryosong mga pakikipagsapalaran. Halimbawa, mayroong isang kabalyero na naglalakbay sa kanyang mystic ship sa mga langit. May mga kuweba na nagdadala sa impyerno, isang gubat ng mosaic na imposibleng takasan, at marami pang iba. Namumulat ang mata ni Verges nang makita niyang ang mga kwentong ito ay hindi nagpasiklab ng apoy sa kanyang puso, samantalang mas interesado si Perel na manghuli ng mga isdang lumilipad para sa kanilang hapunan. Nang gabing iyon, kanilang ikinasaya ang kanilang nahuli, at nagsimulang magmuni-muni si Verges sa ilalim ng impluwensya ng happy juice.
Sinabi niya sa bata na ang kanyang ama ay sobrang nagnanais na mag-adventure kaya't agad siyang lumabas ng pinto noong mag-26 na siya. Ngunit binanggit niya na ang kanyang ama ay pumanaw na nagdulot kay Verges na agad na magbago ng paksa. Ngayon, gusto niyang malaman kung hindi ba naiinip at nai-isolate si Perel sa pagtira sa mataas na lugar. Tinigilan siya ng bata at siniguro na hindi siya naiinip dahil naruroon ang kanyang lolo. Pagkatapos ng kanilang hapunan, patuloy na umiinom si Verges at nagsisimulang magbasa ng isang lumang pananampalataya na tinapos ni Perel dahil laging naririnig ito kapag nalalasing ang kanyang lolo. Ito'y tumutukoy sa pagdurog ng kasamaan at pagtutulungan para iligtas ang mga mahihina. Namangha si Verges na na-memorize ito ng kanyang apo. Bamaling ang kanyang apo at pangako niyang protektahan siya sa anumang mangyari. Natuwa si Verges sa mga salita ng kanyang apo, ngunit itinatago ito sa pamamagitan ng pagsasabing hindi pa siya ganoon kaina para mga ilangan ng kanyang proteksyon. Nagpapahinga sila at natutulog, ngunit sa gitna ng gabi, bumangon ang batang lalaki at lumabas upang masilayan ang gabi. Lumabas na ang apoy sa kanyang puso nang kanyang marinig ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga kahangahangang bagay sa mundo. Gusto niyang magkaroon ng isang pakikipagsapalaran, at sa pag-iisip dito ay labis siyang nang-excite at tumakbo-takbo sa tuktok ng bundok. Nahulog si Perel, at habang siya'y nasa sahig, binabalaan niya ang kanyang sarili na hindi siya pwede umalis dahil sa kanyang lolo. Siya'y natulog na lamang sa labas, ngunit mayroon siyang nakuhang pangitain mula kay Verges na nagbabala sa kanya ng isang bagay. Siya'y bumangon, at ang lugar ay biglang naging ma-foggy. Ang tunog ng pag-ungol ay kanyang napansin, at sa sandaling iyon, ang kabalyero na naglalakbay sa kanyang barko sa mga kalangitan ay biglang nagpakita sa harap niya. Si Ironside ay nagdudok sa gilid ng tuktok at nagsasalita sa kanyang sarili tungkol sa kung paano niya nadama ang kapangyarihan ni Vergie nang barilin niya ang ibon na bato, dahil ito'y kanyang kaakbay. Ito'y nagpapaliwanag kung bakit siya nagtaka na ang matandang lalaki ay nabubuhay sa malayo, at ito'y nagkakaroon na ng kahulugan kung bakit niya inikat ang mga lupain ngunit hindi siya natagpuan. Si Perel ay labis na nai-excite dahil mayroon palang gabi na iniuugma ang kanyang lolo. Binalaan niya at tinanong siya ni Ironside tungkol kay Verges. Siya'y namangha na ang batang ito ay ang kanyang apo. Sinabi ni Ironside na sila ay matagal nang magkaibigan noong mga Holy Night Days nila. Magkahiwalay sila 16 na taon na ang nakararaan, ngunit bumalik si Ironside dahil may ilang negosyo siya kay Verges. Tumuro si Perel patungo sa kanilang bahay sa kabila ng burol at idinagdag na marahil ay nagluluto na ito ng almusal. Mas excited ang bata na tingnan ang barko, kaya't pinapayagan siya ni Ironside. Sa kanyang kalooban, tinawag niya si Verges na isang mapang-api na tao dahil sa pagtatago ng katotohanan kay Perel habang itinataguyod siya. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Perel ang isang bagay. Ito ay kakaiba para sa kanya, ngunit itinuring niya itong walang halaga dahil mas interesado siya sa pagsusuri ng barko. Nagtataka siya kung paano ito lumulutang at sumubok pang sumakay at magpalusong, inaasahan na magagalaw ito, ngunit nadismaya nang hindi ito gumalaw. Iniisip niya na marahil ay kinakailangan maging isang Holy Knight upang makapamuno nito, ngunit hindi niya alam kung ano ang Holy Knight. Nagbalik ang atensyon ni Perel kay Ironside habang kinikilala niya ito bilang isang nakakakilabot na tao. Isinabat niya ang pala at tumakbo papunta sa kanilang bahay, na nauunawaan na maaaring may masamang layunin ng estranghero na ito. Sa mga sandaling iyon, naglilinis si Verges ng mga gulay habang nagrereklamo na tumakas si Perel ng maaga sa umaga. Nahinto siya sa gulat nang marinig niyang binabatikos ni Ironside kung paano niya ginagamit ang espada na ibinigay ng hari bilang kutsilyo sa kusina. Kasunod ng mga salitang ito ay isang atake na nasampulan ng pagtanggi, ngunit nagdulot ito ng pagbagsak ng matandang lalaki sa bahay. Inamin ng intruso na hinahanap niya si Verges dahil 16 na taon na ang nakararaan, itinriderito nito ang kanilang amo at tumakas. Hindi niya inaasahan na matagpuan ito na masayang namumuhay sa harapyerong lugar. Ipinahayag ni Verges na sila ang mga traidor, kaya't siya ang nagputol ng koneksyon sa kanila. Kaagad siyang nakabangon at inatake si Ironside na nagdulot ng isang mataas na lebel na palitan ng laban. Ang intruso ay nakakuha ng agwat at bamutes ng krus sa anyong sugat sa tiyan ni Verges gamit ang kanyang mahika. Dumating si Perel sa sandaling iyon at pinagsabihan siyang itigil ang laban. Si Ironhide ay pumutok ng bato mula sa pader ng bangin at sinabi sa bata na mayroong tamaan ng lahat ng bagay, kaya't dapat siyang maghintay sa kanyang pagkakataon. Kinuha ni Perel ang isa sa mga bato na nahulog. Sumalpok siya mula sa bangin at itinapon ito sa kabalyero, inuutusan na lumayo ito sa kanyang lolo. Nilusaw ng kabalyero ang unang proyektil,
Ngunit nang magland si Peril, agad itong kumuha ng mas malaking bato at itinapon. Nagpuna si Iron-Eyed sa kakulangan ng disiplina ni Peril habang siya ipapatayin na sana, ngunit naabala ito ni Verges. Sinabihan niya ang kanyang apo na tumakbo, ngunit tinanggihan ito ng bata na umalis. Okay lang kay Iron-Eyed iyon dahil walang intensyon na pabayaang makatakas ang isa sa kanila. Ipinamamalas niya ang kanyang mahika na nagdudulot ng mga sugat sa buong katawan ni Verges. Ang natural na ketchup ay nagdulot ng sampal sa mukha ni Peril. Ang matandang lalaki ay nagbagsak sa sahig, at habang ang bata ay tumatayo roon sa kakaibang gulat, sinasabi ni Iron-Eyed sa kanya na sisihin ang kanyang lolo para sa sitwasyong ito. Binatukan niya ang bata ng isang makapangyarihang atake na nagtamo pa ng pumapenetrang pinsala sa pader ng bangin. Si Peril ay nahulog pabalik ngunit nanatiling nakatayo at nagtapon ng suntok. Ngunit ito'y mahina dahil sa mga pinsalang natanggap niya. Sinikmura siya ng sagad-sagaran ni Iron-Eyed. Gusto malaman ni Verges kung bakit siya pinuntirya matapos ang maraming taon. Ipinahayag ng kabalyero na ilang araw na lang ang nakararaan nang sila'y bigyan ng isang malagim na hula na isang grupo na tinatawag na Four Knights of the Apocalypse ang magdudulot ng pagkasira sa kanilang leader, si King Arthur. Wala silang kaalaman tungkol sa grupo na ito ng Four Knights of the Apocalypse, kaya't nagpasya silang wasakin ang sinumang may potensyal na maging isa sa kanilang mga miyembro, anuman ang kalagayan ni Verges. Maaaring may pagkakataon na isa siya sa mga ito. Siya'y labis na naguguluhan kung bakit tinamaan ni Iron-Eyed si Peril. Nagtataka ang lolo kung wala itong habag sa kanyang pag-alis. Ipinahayag ni Iron-Eyed na lahat ng kanyang mga aksyon ay para sa mas malalim na kadahilanan. Nagmamakaawa si Verges kay Peril habang sinusubukang umupo, ngunit siya'y nagulat nang makitang nakatayo ang bata. Tumutulo ng luha ang bata at humihingi rin ng paumanhin dahil hindi niya nagawa ang anumang paraan upang protektahan ang kanyang lolo. Itinama ito ni Verges at ipinaalam sa kanya na siya ang dapat na nagprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, niyayakap niya ang kanyang apo at sinasabi na kailangan niyang hanapin ng isang taong magiging mahalaga sa kanya at na kanyang magtitiwalaan. Ito ang taong dati niyang inaalalayan habang sila'y naglalakbay sa buhay. Nararamdaman ni Peril na ito'y parusa mula sa Diyos dahil sa kanyang kasinungalingan. Ibinulgar niya na nais niyang magkaroon ng isang pakikipagsapalaran. Sinabi ni Verges na nagsisinungaling rin siya at nagsandal sa lupa. Hindi niya maunawaan kung paano nakakalakad ang bata na may ganang sugat. Sinisiguro niya ang kanyang lolo na wala itong halaga dahil siya'y nagte-training araw-araw. Sinabi ni Verges na ang kabalyero na nakadamit pula ay ang kanyang ama. Humihingi siya ng paumanhin sa pagkukwento ng kasinungalingan na iyon, ngunit mayroon siyang mga dahilan. Hindi ito pinaniniwalaan ni Peril dahil hindi niya maunawaan kung bakit magagawa ng kanyang ama ang ganitong masamang bagay. Wala nang sapat na oras ang matandang lalaki para magpaliwanag, kaya't pinapayuhan niya si Peril na hanapin si Ironside at tanungin ito. Sinasabi niya kay Peril na kailangan nitong maghanda para sa isang paglalakbay, ngunit hindi nais ng bata na maglakbay ng mag-isa. Sa huling lakas niya, hinihimas ang ulo ng kanyang apo, itinuturing ito na si Peril ay palaging kasama niya, at na si Peril ay ang kanyang pag-asa. Ang kanyang kamay ay bumagsak habang bumubuwal ang kanyang buhay. Sa mga pangyayaring iyon, inilibing ni Peril ang kanyang lolo at namuhay ng ilang panahon na mag-isa. Habang inaayos niya ang lugar, natagpuan niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng bago at maayos na damit. Mayroong isang sulat na nagpapaliwanag na ito ay para sa araw na magpasya siyang umalis. Siya'y umiiyak habang hawak ito. Lumipas ang ilang panahon, at sa wakas ay nagpasya si Peril na maglakbay. Isinuot niya ang kanyang Lolo Verges cape at helmet. Pagkatapos niyang magbigay galang sa kanya, nasira ang kanyang malamig na pag-alis nang siya'y madapa. Ngunit nagsimula na siyang bumaba ng paunti-unti, na halos magkaroon ng ilang malalapit na pagkahulog sa daan. Ipinagdiriwang niya nang makita niya ang lupa sa ibaba ngunit labis siyang nagkasayahan at nahulog. Siya'y nahulog sa ibon na bato, ngunit ito'y itinapon siya nito. Nangako si Peril na kakainin niya ang mga ito para sa kanilang pagsusumpa. Isang puno ang nagpuksa ng kanyang pagkakabagsak habang siya'y hinahaplos ng lupa para sa kanyang unang paglanding. Nakuha ang atensyon niya patungo sa isang nilalang na may kwintas na nagdala ng episode sa isang wakas. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.